Lumipas nga mga araw, kaya ba na ng ating narating? Kahit may mga pasaning, pag-alalay mo ay kapiling. Magtitiwala sa'yo, Ama. Muog naming pag-asa. Pag-ibig mo pinadama mula pa sa aming magulang. Hindi nahinto, hindi nagsawa, nagniningning kalwalhatian. At kahit na wala na sila, patuloy ang aming pag-asa. Noon, ngayon, mula pa sa aming magulang, hindi nahinto, hindi nagsawa, nagniningning kalwalhatian. At kahit na wala na sila, patuloy ang aming pag-asa. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Mula noon, ngayon hanggang bukas, pag-ibig namin sa'yo, gabayan mo pong palagi ang munting kawang sa'yo'y kumakapit. Mamamalang para po sa ating unang bilang, sabay-sabay po nating awitin. Samo 18 Gin.
sa iyong ngalan. Kapag dumaratan ang pamigati, mapait na damdam sa mga naiwan nang lumisang mahal, pagdadalang hati, di maiwasan. Anumang isip sa buhay na ito, kung panglangit naman ang isinakripisyo, kapalit ay alin, ligayang totoo sa piling ng Diyos at ni Jesucristo. Mabuhay sa mundo ay di sa panglupa, upang maliw lang sa sariling tuwa. Tayo'y magsusulit ng ating nagawa na nakalulod sa Diyos na lumikha. Anumang tiisin sa buhay na ito, kung panglangit naman ang isinakripisyo, kapalit ay alin, ligayang totoo sa piling ng Diyos at ni Jesucristo. Kapalit ay alin, ligayang totoo sa piling ng Diyos
ni Jesucristo. Sa tigang na lupa'y aking napagmasdan ang kaawa-awa munting halaman. Bago siya tumuboy, doon nag-aabang ang matinding init na sikat ng araw. Kinamulatan niyang daigdig ng dusa na di maalaman kung saan aasa. Sino ang sa kanya'y makapagsasalba sa nararamdaman dahil nalalanta? Pagsapit ng gabi, siya'y humihibig na nakikiamo sa hamog ng langit. Hanging silangan ay waring nagkakait na ang pag-asa niya ay di makakamit. Mga bulaklak ng may karig at bango, di na nailuwan sa pagkasipayo. Sa paghihintay niya ng kanyang saklolo, hingalong ugat niya natuyo ng husto. Siyang napawalay sa kanyang lahi sa mabuting lupa, doon naging binhi. Ano ang dahilan ng kanyang pagkalungi na binabagabag ng pamimighati? Di kaya ganito ang nangyari sa'yo, sa iyong pag-ibig. Ikaw ay nandilo, maitim na uwan,
hanggang init ng damdamin, huwag mong na patulan. Pakikipagtibay, inyong siguruhin ang dangal at puri, huwag sisirain. Pangako kay Kristo ay alalahanin, tanging siya lamang. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Tayo pong lahat ay makiisa sa ating panalangin. Magsitayo po ang lahat. Sa ating pong mga dako, ating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito ay muling napipisan sa kanilang mga dako ang iyong mga anak upang muli matapos ang paglipas ng isang linggong panahon na puspos ng iyong mga pagpapala, ay amin po ngayong isasagawa ang kaparaanan ng aming pagluwalhati at pagpapasalamat sa iyo pong banal na kalagayan. Maraming salamat, Amang Banal, sa dakilang biyaya na walang sawa mong ipinararating sa aming lahat. Yan ay ang pananatili ng aming mga hiram na buhay na hanggang sa mga sandaling ito ay tinataglay pa rin bilang pinakamahalagang bahagi ng iyong mga kagandahang loob sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang buhay naming hiram na siya naming tinatangkilik upang maging sa mga pagpapatuloy ng mga panahon ay amin pa rin na pangangasiwaan at naisa sa katuparan ng anumang mabubuti naming mga mithiin sa aming mga dakong kinaroroonan. Salamat po, Panginoon naming Diyos, sa lahat ng mga butil ng mga biyaya na walang sawa mong iniaagapay sa kalagayan ng iyong mga lingkod. Sa mga maliliit at malalaking butil ng mga pagpapala na siyang tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, ito man ay sa dako ng aming mga material na kalagayan, ay lubos namin itong pinasasalamatan at maging ang mga lakas at mga unawa na siya naman naming kinakasangkapan upang lalo pang amin pong mapaunlad ang kalagayan ng aming mga pag-iingat sa aming mga pananampalataya. Lubhang napakarami ng mga kadahilanan upang kami minsan pa'y tipunin sa dako na aming mga kinaroroonan. Kapiling namin sa panahong ito ang sangkalahatan ng aming mga kapatiran na nasa iba't ibang mga dako ng kanilang mga kinaroroonan. Idinadalangin namin, Panginoon, ang mga kaayusan at kawastuhan ng mga kalagayan ng aming mga kapatiran mula sa iba't ibang mga bansa na kanilang mga kinaroroonan. Ang aming mga kapatiran mula sa iba't ibang mga lokal
na kanilang kinalalagyan sa mga sandaling ito at lalong higit ang mga kapatid na nasa kanilang mga sambahayan. Dalangin namin, Panginoon, sa tuwi-tuwi na ang pananatili ng mga kaayusan at mga mabubuting antas ng aming mga kalusugan. Gayon din ang mga kasiglahan ng aming mga pag-iisip, mga tibukin ng aming mga puso, at ang mga nilalaman ng aming mga damdamin ay manatili nawang nagkakaisa at nagsisibol ng mga binhi ng mga pag-iibigan at ng mga pag-uunawaan. Dalangin din namin, Panginoon, sa tuwi-tuwi na ang mga kagalingan at mga kagamutan sa mga panahon na dumadalaw ang hindi inaasahang mga pagkakasakit sa mga dako ng mga sambahayan ng iyong mga anak. Tunay na kami po ay sumasampalataya na ang mga pangyayaring ito ay hindi lubos na naiiwasan ng mga kapatiran o ng sino mang iyong nilikha na nabubuhay dito po sa sanlibutan, ang mga pangyayaring daladala ng tinatawag na tadhana. Subalit kung ito man ay sumasapit sa buhay ng mga kapatid, ikaw ang siyang Panginoong Diyos na buhay na siyang nagtataglay ng mga katugunan sa lahat ng mga suliraning maaaring babagabag sa aming mga kalagayan. Dalangin namin, Panginoon, ang muli mong pagpaparating ng mga himala sa kalagayan, sa mga sambahayan, sa kalooban at damdamin at mga kaluluwa ng sino mang kapatiran. Dalangin namin ng lahat ng mga kapatid na binabagabag ng mga karamdaman sa mga panahong ito, naway patuloy mo po silang lingapin, kalingain, gayon din ang sangkalahatan na maaaring sa mga sandaling ito ay nagtataglay naman ng mga katiwasayan at mabubuting kalagayan ng kanilang pangatawan. Naway kami patuloy mong ingatan, Panginoon, na mabahaginan ng mga malalaking mga suliranin sa buhay o mga pagkakataong lubos na makapagdudulot ng mga kalungkutan sa aming mga abang mga kalagayan. Ikaw, Panginoon, ang dakilan naming Diyos na siyang pinanggagalingan ng aming mga kaligayahan at ng aming mga katiwasayan at pag-asa sa aming buhay. Kaya't huwag mo po sana kaming lilimutin, Panginoon, at pababayaan sa bawat panahon ng aming mga buhay. At bayaan mo po, Panginoon, na sa umagang ito, sa pamamagitan man lamang ng aming pagtitipon at pagkakaisa, maiparating namin sa iyong dakong kaitaasan ang lubos naming pagdakila at pasasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga pagkakataong ito ng aming pagkakaisa, nais naming muling buksan sa iyong mapanuring mga mata ang kalagayan ng aming mga katauhan. Naririto, Panginoon, at aming binubuksan ang aming mga kalooban, ang buong kinalalagyan ng aming mga sangkatauhan, na sa pamamagitan ng aming mga kaluluwang inibig mong maging pinakamabuting sangkap, pinakamahalagang sangkap ng aming mga buhay. Dito po ay natatala ang lahat ng mga butil ng mga kasaysayan na nagiging bahagi ng aming mga talambuhay sa bawat araw na dumaraan sa aming mga nilalakaran. Buong karangalan at buong pagmamalaki namin, Panginoon, na ipinatatanaw sa iyo ngayon ang lahat ng mga mabubuting mga bagay na amin pong pinagsikapang maitawid sa kabila ng lumalaganap na mga katampalasanan at mga kasamaan dito po sa aming kapaligiran, sa pamamagitan naman ng aming mga pag-iingat sa lahat ng iyong mga kautusan, ay maliligaya naming na itatagpo sa mga araw na kung saan amin pong pinagsisikapan na mas maraming mabubuting mga gawain ang amin pong naisa sa katuparan. Gayon pa man ay kami nagtatapat sa iyo, Panginoon. Hindi kami tunay na nagiging napakabuti sa paningin ng bawat isa sa amin, sapagkat kami tumutupad sa iyong katotohanan na ikaw ang siyang may banggit, na kailan pa man sa daigdig na ito'y walang sino mang taong matuwid na kailan pa man na hindi nagkakasala. Mga abang kaluluwa kami, Panginoon, na nagtataglay ng aming mga kahinaan at mga karupukan. Kaya buong pagsisikap naming idinadalangin sa iyo ang aming pong mga marurupok na mga kalagayan. Dalangin namin ng anumang mga batik ng mga kahihiyan o mga karupok at pagkakamali sa buhay
nakaugnay ng mga araw na aming pong nilalakaran. Dalangin namin, Panginoon, na huwag ka po sanang magsasawa sa paglingap at pagkalinga sa aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapatawad. Kami po sana'y lagi mo pong abutin at lingapin at naway bigyang kapatawaran mo po, Panginoon, ang anumang bahid dungis ng aming mga kamalian na nagiging tatak ng aming mga abang mga kalagayan. Patuloy mo po sana kaming ituring na kami bahagi pa rin ng iyong munting sangbahayan na sa pagpapatuloy ng aming paghiram ng aming buhay at kalakasan, nananatiling aming taglay ang isang karapatan na kami manatili pa rin mangarap sa pagtanggap ng pangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ito po at ang marami pa sa nilalaman ng aming kani-kanyang mga isipin at mga damdamin na hindi na marahil kailangan pang ito'y isa-isahin ng aming mga kani-kanyang mga labi, ay aming pong ganap na itinuturing at sinasampalatayanan na ang lahat ng mga ito'y nakasapit na sa iyong dakilang kaalaman, kung kaya naman maging ang mga kasagutan at mga pagpapalang iyo pong ibabahagi sa amin sa araw na ito at sa mga susunod pang mga panahon ay amin na pong pinasasalamatan sapagkat amin ding hinihiling sa pamamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Maligayang araw ng pananambahan sa ating pong lahat, mga kapatid. Pangunahin sa lokal na ito na aking pong pinangangasiwaan, lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan. At kaalinsabay pa rin ang ating mga minamahal na kapatid sa lahat ng mga dako. Kumusta po kayo? Mapagpalang araw sa inyo, sa mga kapatid na nasa ibayong mga bansa, sa ating OFW group, gayon din sa mga kapatid natin sa lokal ng Parañaque City, na lagi po natin kasama yan. Gayon din sa mga kapatid natin sa Tarlac, meron tayong kapatid sa Cebu, at sa iba't ibang mga bahagi ng ating bansa. Sa lokal po ng Talanay, hello po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Sa Nueva Ecija, sa dako ng Batangas, Cavite, maligayang araw po ng ating pakikipagtipan sa Diyos. Nais kong banggitin ang mga pagbati at ang paglalakip ng pasasalamat nating mga kapatid. Gayon din ang pagbabalita tungkol sa isa nating minamahal na kapatid na namayapa kagabi. Ang ating kapatid na si Brad Esteban Pormon ay pinagpahinga ng ating Panginoong Diyos kagabi. At ang kanyang mga labi ay nakalagak sa kapilya ng Lumbang, Lipa City. Ang buong kapatiran po ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus ay nagpaparating ng aming pong pakikiramay sa pamilya po ng naiwan. At ang inyong pong lingkod ay nagpaabot na ng direktiba sa mga malapit pong mga mangangaral diyan na mangangasiwa po tungkol sa labi ng namatay nating kapatid. Mayroon pong mga magiging pagdalaw at pagdaraos ng pananalangin at pag-aaral ng mga inihandang mga paksang kaugnay sa pakikiramay po sa mga panahon ng mga pagyao ng ating mga kapatid. Gayon din, lakip na pasasalamat ang ipinararating ni kapatid na Jeremy Manggubat, Sister Raquel Manggubat, Sis Rial Manggubat. Pasasalamat ng kanyang buong pamilya dahil sa pagsapit ng kaarawan ni Brad Jeremy, gayon din sa anibersaryo ng kanilang kasal at sa mga kapayapaan at kaligtasan, maayos na hanap buhay at sa mga kaloob na hindi masayod. Mula po yan sa family Manggubat, Brad Jeremy at kanyang kabiyak na si Sister Raquel Manggubat at ang kanilang anak, Sister Rial Manggubat. Happy anniversary po sa inyo. Happy birthday din.
maligayang araw ng kapanatagan sa inyo pong lahat. Gayon din sa mga kapatid sa kanilang lokal. Mapagpalang umaga po, Elder Brother. Magpapasalamat po. Pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus, lokal ng Talanay. Lakip na pasasalamat dahilan sa pagsapit ng ika-6 na kaarawan ng kanilang anak na si Miss Misha K. Karandang Gomez. Ang nagpapasalamat, Brother Kenneth, Sister Michelle Gomez, mula po sa lokal ng Talanay. Meron pa ba, Brother Brian? So maligayang araw po ng pag-aalaala sa kaarawan. At gayon din, happy anniversary at condolence po sa pamilya ng kapatid na nating yumao. Tayo po ngayon ay dadako na sa lalong mahalagang bahagi ng ating pagtitipon sa umagang ito, mga kapatid. Tayo dadako sa paksa nating pag-aaralan. Ito po ay aking binalangkas. At ang pamagat po, ito po yung review na lamang din, paikot-ikot na doktrina ng ating pong sinusunod, ating pong basahin, at sabayan niyo po ako sa pag-alam ng mga katotohanan na natatala sa banal na kasulatan. Ang balansing paraan ng pagdadala ng buhay ng mga lingkod sa iglesia. Ang balanse paraan ng pagdadala ng buhay ng mga lingkod sa iglesia. Kapag sinabi pong balance, ang masa sa isip natin ay timbangan. So, ibabalanse po natin. Marami pong mga talata sa banal na kasulatan na hindi ang layunin ay magdulot ng kalituhan sa atin, kundi ang layunin po ay magdulot ng kaliwanagan. Sadya lamang po na may mga talatang mahirap unawain, gaya naman ng mga paunang salita na binabalaan ng mga nais na bumasa ng Biblia, sapagat marami sa talata ng Biblia ay mahirap unawain. Mahirap po dito yung pabigla-biglang pagbibigay ng definisyon ayon sa sariling diwa. Kaya kailangan po ng pastor, kailangan ng tagapagpaliwanag, dahilan po dito sa ating tutukuying paksa tungkol sa pagdadala ng buhay, mamaya po iahayag natin na maraming nakalilitong mga talata, kaya kailangan po nating balansehin. Unang-una, bilang pasisimula po na ating pag-aaral, ang pinag-uusapay pagdadala ng buhay, may isang talata po na kung ating bibigyan ng sariling paliwanag, according sa kung ano yung mababasa natin, ay maaari po tayong malito. Kaya po natin inuna, ganito po ang ibig sabihin natin, basahin natin, Mateo 16:25. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Dito muna tayo, kaya may tutuldok yan. Hindi pwedeng padalos-dalos na susundan mo agad ng basa. Linawin muna natin yung nilalaman. Ganito po ang pagdadala ng buhay ng tao. Ang bawat tao po, lalong-lalo na kapag umabot sa panahong tinatawag na may matigas ka ng mga paa. Ibig sabihin, may sarili ka ng lakas, katalinuhan, pagkakataon upang buhayin ang iyong sarili. The most important thing in life is to survive. Yung mabuhay ka, sapagkat pag hindi mo sinigap na mabuhay, humanap ng paraan kung paano ka mabubuhay, ay mawawalan ng saysay ang iyong pagkatao. Kaya po normal sa ating lahat, kapag umabot na sa age na kaya mo nang magtrabaho, nagtatrabaho tayo because the only reason is for us to survive, para po mabuhay tayo. Ngunit, sabi po dito, ang tao, habang naghahanap, habang kumikilos ka upang iligtas ang iyong buhay, saan po natin inililigtas ang ating buhay sa araw-araw? Sa pagkagutom at sa kamatayan. Yan po ang pinaka-main na dahilan na yan. Ang bawat tao naghahanap na ikabubuhay. Subalit, sabi po dito, ito po yung nakalilito. Bakit ganon? The more na nagsisikap ka, the more na ikaw ay nagsisipag, isa kang dakilang tao sa pamayanan, na nakikita ng kababayan mong ikaw ay masipag na tao, masikap. Ang sabi po dito, lalo ka pang mawawalan. Habang sinisikap mong mabuhay, ay lalo kang mawawalan nito. Ano ibig sabihin nun? Kaya kailangan po nating maarok at matutuhan kung anong sinasabi nito. Ituloy po natin. Ang sino mang mawalan ng kanyang buhay
dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Ito po yung sinasabi natin na hindi ang layunin ay magbigay kalituhan. Kasi po malilito sa huli, sabi, kapag pala binitawan mo yung iniingatan mong buhay, sadyain mong mawalan na yung buhay para lang mapalapit ka sa Panginoon, ay magkakaroon ka nito. Ang ibig sabihin yan, ganun pala ang gusto ng Diyos. Forget about your material kind of living. Forget about your job. Huwag ka na magsikap. Ilaan mo na lang yung sarili mo para sa Panginoon para makasumpong ka niyaon. Yan po ang maybe magiging part of the definition ng isang simpleng tao na maaaring madulas na mag-isip at magkaroon ng sariling definisyon. Ang sabi ika dyan, ang tao habang nagsisipag ka, habang sinisigap mong mabuhay, lalo kang mawawalan ng buhay. Ngunit, kung hahayaan mo, pababayaan mo na lang ang iyong buhay para mapalapit ka kay Jesus, ang sabi dito, masusumpungan mo ang iyong buhay. Hindi po ba nakakalito? Yan ang katwiran ng iba. Nag-resign. Meron po kaming kamag-anak dati. Pinayuhan ng puno na ibenta lahat ng lupain, ibenta ang bahay, kalimutan ng pag-aaral, kalimutan ng hanapbuhay, at yung pinagbilan po ng lupa at ng ng kanilang tahanan ay ang utos ay ipagkaloob daw sa iglesia. Naganap po yan. At ngayon po isa sila sa pinakamahirap na tao sa talaan ng mga nabubuhay sa Pilipinas. Bakit? Nalito po. Sapagkat ang sabi dito, pabayaan mo ang iyong buhay, ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, definitely, hindi po yan yung buhay na yung hininga. Kasi pagka namali nga decision mo, pwede pala kang magpakamatay. Aalisin ko ang aking buhay upang ako'y makasumpong nito. Para mapalapit ako sa Jesus. Kaya yung iba, pag namali ng definition, magpapakamatay para mapalapit kay Jesus. Ito pong pangungusap na ito ay maaaring magdala ng kalituhan sa mga hindi marunong makaunawa. And that is why ang ating pong paksa, kailangan nating balansehin ang pamumuhay sapagkat hindi lahat ng mababasa sa Biblia ay tumatayo ayon sa kanyang sariling pagkatalata. Nangangailangan po yan ng ibang talata para ayunan o magkaroon ng sugnay na makapag-iisa. Alamin po natin. Bakit po nakalilito yung talata na ito? Baka maisipan ng iba na pabayaan ng buhay, huwag ka na maghanap buhay sapagkat lumapit ka na lang sa Jesus, magkakaroon ka ng buhay. Ganun po kaya ang ibig sabihin? Anong katunayan na hindi rin dapat pabayaan ang material na pagsisikap? Pakinggan natin ang aking pagbasa at kayo po'y makibasa rin sa isang mahalagang talata dito po sa Kawikaan 6 hanggang 7. Katunayang hindi po inuutos na pabayaan natin ang ating sarili. Gaya ng maaaring naging definisyon kanina po sa unang talata na pabayaan mo na yung buhay mo. Sapagkat habang nagsisikap kang mabuhay ay mawawalan ka ng buhay. Kaya sabi ng iba, huwag ka nang mag-aral, huwag ka nang mag-intindi ng pamumuhay sapagkat hindi ka pababayaan ni Jesus. Mali po, sapagkat ganito ang sabi, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Meron pala tinatawag na tamad. Sino yun? Yung nagkamali ng desisyon na pabayaan na yung buhay sapagkat hindi ka niya pababayaan ni Jesus. Lumapit ka lang sa Jesus, araw-araw may kakainin ka. Eh, ang sabi, may tamad palang tinatawag ang Biblia. Sino kaya tamad na to? Definitely, ang tamad na ito ay yung lumilimot sa buhay. Bakit? Ano meron ng langgam? Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka, na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno. Ano yung kasunod? Putol. Hanapin ko po para Kawikaan 6:6-7. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka, na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno. Sa 8 po pala yung kasunod. Naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisa ng kanyang pagkain sa pag-aani. So meron pong, ang ating pong moral lesson,
Hindi pala totoong pwede kang magpabayaan ng buhay sapagkat sinabi sa unang talata, wag kang puro sikap, wag puro material ang atupagin mo sapagkat lumapit, lalo kang mawawalan yan. Marami pong tao na maaaring magkaganon na pag-iisip. Subalit, kailangan po nating balansehin. Hindi naman pala totally sinasabing pabayaan mo yung buhay mo. Sa loob na isang linggo, hindi puro samba. Kaya isa yan sa dahilan na ang Diyos, hinahanap lamang tayo isang beses, isang linggo. Kaya mali pa yung ginagawa po ng iba na dinadamihan nila yung samba. Noong panahon namin ng kami high school, 2 lang ang samba sa Iglesia ni Cristo. Ngayon 4 na. At ang dating daan po si Eliseo Soriano noong mga panahon nakikipagtulig sa mga INC. Binabanatan niya yung 2 araw ng samba ng INC. Ngayon mas marami pa sila. Araw-araw na dumaan ka sa kanilang kapilya may pagsamba. Ayaw po ng Diyos ng sobra-sobra. Kailangan po natin ng balanse na paraan ng pagdadala ng buhay. Kaya ang sabi sa unang araw na isang linggo, yan po yung dahilan kaya tayo may isang beses lang na pananambahan. What will happen with the rest of the week, the rest of the days? Ano gagawin natin sa mga natitirang mga araw? Tayo po ba ay aasa na lang dun sabi ng talata na pabayaan mo ang iyong buhay sapagkat lumapit ka lang kay Jesus ay hindi ka mawawalan. Ano sabi naman? Pumunta ka raw sa langgam, panoorin mo lang, hindi ba tayo nahihiya na ang ating pagkilos ay iaasan natin sa kung ano lang mapapanood natin sa langgam? Actually, may contradicting dito. Sabi ng mga scientists, sabi ng gumawa ng ating mga aklat, ang langgam daw ay may queen. Di ba sa colony ng ants merong queen na hinahanap po yan, gayon din sa mga anay para pong colony yan ng ants. Sabi po ng scientist, ang langgam daw ay may pangulo, may queen, may mga soldiers na ang trabaho nila maghanap ng pagkain upang pakainin. Meron din namang asawa, yung queen, na walang ginawa kundi buntisin yung queen para yung queen na ito ay manganak ng manganak. Ngunit sabi po sa Biblia, hindi pala totoong queen yun. Sapagat ang langgam ay walang, ano sabi sa 7? Bagaman walang pangulo o tagapamahala. So yung po palang tinuturing na queen ng mga scientists, hindi po siya reyna. Siya po ay pabrika ng pagdami ng langgam. Isa lang po siyang daanan ng mga binhi. Hindi siya kinikilalang reyna ng mga langgam, kundi yun ay proseso ng pagdami ng kanilang kolonya. Yun po. Sapagat mas maniniwala tayo sa Biblia kaysa sa mga scientists. But then, the topic is about pagkilos. Masipag ang langgam kahit umuulan. Sila ay hindi katulad nating mga tao na pag nagustuhan nating tumambay, tambay. Ang mga langgam nga naman, wala naman silang eleksyon, wala naman silang formal education, hindi sila nagkakagulo, na tila baga may bata na hindi nakikinig sa magulang. When you look at the style, sa buhay ng langgam, napakapanatag nila. Lahat ay masunod rin. Lahat ay may diwa na makiisa sa kultura ng mga langgam na sila'y mag-ipon ng pagkain. So, ibig sabihin, the important thing dito po sa statement na ito ay kailangan din ng tao maging masipag katulad ng langgam. So, hindi totoo na pababayaan mo ang iyong sarili. Meron kasing delikadong mapunta ang diwang ito sa ating, lalo na sa ating mga matured na ituturo natin. Hindi naman sinasabi sa Biblia na maghanap buhay. Ang sabi, dinala tayo ng Diyos sa mundong ito para mabuhay. Siya bahala sa atin. Don't be bothered so much. Iyan po ay maaaring maisip ng tao. Subalit, kung iintindihin natin ang talambuhay, yung tinatawag na mga talata sa Biblia, mayroon pong iginagabay na aral para sa atin. Patunayan natin na hindi rin dapat maging tamad sa buhay o pabayaan ang buhay laman. Kawikaan 26:14. Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa kanyang higaan. Di may nakikilala ding tamad po yung Biblia. So definitely, yung payo niya kanina ng unang-una, na pabayaan ang buhay para mapalapit kay Jesus, hindi ibig sabihin
tayo magpapabaya. Kaya kailangan po na hindi naman 50-50. Kundi sinasabi po na balansehin natin. Huwag mo kalilimutan ng spiritual mong kalagayan, and at the same time, huwag natin kalilimutan na tayo may laman din na nangangailangan ng ikabubuhay. Kaya nilikha tayo ng Diyos na may ngipin, di ba? Hindi po ba natin maaaring doon pa lang ituusin bilang mathematics ng buhay? Bakit tayo may ngipin? Pwede namang wala. Nakatago naman yun sa labi. Ang dahilan kung ba't may ngipin, para ngatain natin ang anumang pagkain kinakailangang sustansya ng ating pangangatawan para mabuhay. So it means, kakain ka na lang ba ng makita mong pagkain ng iba, kakainin mo. So anumang punong duhat at punong santol na nakita, pwede mong akitin at ngasabin sa pamamagitan ng ngipin na ibinigay sa inang Diyos. Hindi ubra yun. Kaya kailangan pagsikapan mo ang lahat ng bagay na papasok sa iyong bibig at ngangatain ng iyong ngipin. At kung bakit tayo may butas sa daraanan ng ating dumi, yan ang rason na magkakaroon ng continuously event, the same process araw-araw, kakain ka at dudumi araw-araw, kailangan mong humanap ng source ng ipakakain mo sa sarili mo and the rest of the members of your family. Maaring malito ang lahat dito pa sa isang talatang ito, na ito po ay pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit hindi nito ibig na siya ay magbigay ng kalituhan. Pakinggan po natin, na kapag binasa ito ng mga pilosopo at ng hindi nakakaunawa, delikadong-delikado, pababayaan po ang buhay. Juan 6:63, ang nalalapit nating pagtatapos. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Di po ba? Pag nabasa ito ng mga siraan tuktok, anya, ang sabi, walang halaga yung pinagtapusan mo, walang halaga ang buhay na to, kung ano pa man ang trabaho mo, wala yan. Sapagat ang gusto ni Kristo, Espiritu lang. Sabi dito, sa laman ay walang anumang pakikinabang, ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Hulong, huwag kang kumain. Puro Espiritu na lang ang atupagin mo maghapon. Sa loob na isang linggo, magbasa ka na lang ng Biblia at atupagin mo, tanggapin mo ng tanggapin ang lahat ng pangungusap ng ating Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan ko lang hindi kumalaman sikmura mo. Dito ang ibig sabihin, hindi komot sinabi na sa laman ay walang anumang, not even a single or millimeter reason, ika nga, ay walang silbi ang anumang laman. Hindi po komot sinabing walang silbi, walang pakinabang sa anumang bagay sa laman, ay hindi ka nakakain ng laman ng adobong manok. Di ba? May mga delikado na hindi naman intentionally magbigay ng kadelikaduhan, kundi kaya lang po nilalaliman ng Kristo ang kanyang pangungusap para ang mga masisikap na mga matatalino lamang ang makaunawa at ang lahat ng mga tamad umunawa ay paroroon sa bangin ng kamatayan. Ano layunin ng talatang ito? Hindi upang sabihin na wag nang intindihin ang ating iniingatang bahagi sa buhay laman, kundi ibig lamang po nitong sabihin, wag naman puro laman. But it doesn't necessarily mean na pabayaan mo yung buhay laman. That is the reason why ang ating pong mga ministro may mga hanap buhay din po yan. Kaya nga, ang ginawa po natin ngayon sa ating pangangasiwa, dati po ay tumatanggap lamang po ng honorarium ng mga 800, 18. Ako po 24 years na mangangaral, alam niyo po, ang honorarium ko lang ay 800. Mabubuhay po ba? Sabagay, hindi po hanap buhay ang pagiging mangangaral, mga kapatid. Hindi katulad sa ibang malalaking religion, may sweldo sila. Nag-aral sila ng libre doon at tapos meron silang sweldo. Hindi sa tayo parang naiinggit o nagsasabi ng kung ano man yung bagay na dapat nating ikalungkot. Ngunit dito po sa ating natatanaw na mas nililiwanagan po natin o pinapantayan natin pagsisikap ng mga nagdaang administrasyon, ngayon po bilang tulong sa ating mga mangangaral, na dahil po sa atin, hindi po sila nakakapag-abroad para maghanap ng greener pasture o maghanap ng mas mapagkakakitaan, sapagkat kami pong mga mangangaral ay nakasuga para sa ikauunlad, ikapagpapatuloy
ng kalagayan nating lahat ng mga miyembro. Yung mga seniors po, ginawa po nating 5,000 para sa kanilang gamot, para sa kanilang means of living, sapagkat kaya naman po ng ating pinagsisigap-sigapan. Kasi yung pong 12 apostol ng mga mamamalakayan ng isda, hindi naman po niliwanag doon na matapos na sumama kay Kristo ay pinabayaan na yung pangingisda. Kailangan pa rin po nilang mangisda sa mga panahong hindi hinahanap ng Diyos ang ating mga paglilingkod. Kailan po yan? Hindi naman ibig sabihin Lunes hanggang Sabado, bawal ka na maglingkod. Nasa isip at puso po natin yan. Kaya hindi maramot at hindi masungit ang Diyos. Hinahanap lamang tayo sa unang araw ng isang linggo. And the rest of the days, tayo po ay magbabalanse. Kailangan nating hanapin ang ating sarili. Hanapin natin ang mga bagay na makapagtataguyod ng pangailangan ng ating laman. Hindi po, balikan po natin, hindi ibig sabihin ng talatang ito ay pabayaan ang laman. Gaya naman ng isang talata pa rin na ito na nakalilito din para sa lahat ng mga hindi marunong umunawa. Mateo 6:26. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik. Ito ba'y talatang para sa mga nababagabag, sa mga feeling hopeless po. Yung feeling nasunugan ka ng bahay, namatayan ka ng kamag-anak, tatanggal ka sa trabaho, ni sapatos ay wala ka. Ito yung time na para basahin mo ito. Pero hindi ito para sa araw-araw. Kasi po pag ito binasa mo araw-araw, lilitaw nito napakatamad mong tao. Ano sabi? Masdan mo ang ibon sa langit. Hindi sila nagtatanim, hindi sila naghahasik, hindi sila gumagapas, hindi sila nagtatrabaho, hindi nagtitipon, walang savings, walang bank account, no everything. Nothing at all. Hindi nagtitipon man sa bangan at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Ang galing ng ibon. Ano po? Ang tanong, ibon ka ba? Ibon po ba tayo o may ibon lang? Hindi sinabi dito na gayahin mo ibon. Pinakikita lang ang wonders ng Diyos na ang Diyos. Kahit hanip, kahit usbong ng sampalok at kahit ibon, hindi pinababayaan ng Diyos. Pero it doesn't mean na gayahin mo ibon. Na gigising ka na lang at kakain na hindi ka na magsisigap sapagat naniniwala kang ang Diyos ay hindi ka pababayaan. Totoo naman. Pero wag mo abusuin. Hindi nagtitipon man sa bangan, sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. Kailan to binabasa? Sa panahon ng nababagabag ang buhay mo. Sa panahong ikaw ay wala. Pero wag mong isiping araw-araw ay iyan ang magiging salaylayan ng ating lakas at pag-asa sa buhay. Hindi po itinuturo nito na tayo magpabaya at umasa tayong parang ibon na tutuka-tuka sa tuwing sumasapit ang umaga at hapon. Ngayon, sa ating mga huling bahagi ng ating paksa, ano ang katunayang hindi rin dapat limutin ang buhay laman? 3 talata po na lang. Mateo 22:37 hanggang 39. Mahaba-haba pa rin. Sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dito tayo iikot. Ano brad ang ibig sabihin ng talata na yan? If you love yourself, you will provide yourself everything that you need. Di ba? Mahalin mo daw sarili mo. Mahalin mo kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Bakit po natin sinasabing mahal natin sarili? Kasi araw-araw pinapakain mo sarili mo eh. Di ba? Hinuhugasan mo paa mo. Naghihilamos ka para hindi ka magmukhang tanga sa harap ng iyong mga kapitbahay at mga kaibigan. Binibigyan mo ng damit ang sarili mo. Araw-araw ba manghihingi ka ng damit? Magugupit ka ng kuko, manghihiram ka ba lagi ng nail cutter man lang? Wala ka ba sariling provision for yourselves? The meaning of this is to provide yourself your own things sa pamamagitan ng pagsisikap. And then may plus pa. Matapos mong mahalin lang iyong sarili, you have the privilege para magmahal ng kapwa. Sino po yung kapwa? Yung magiging asawa mo at yung magiging anak mo.
Inuutusan ba ng Diyos na mag-asawa at mag-anak at iyasa mo sa parang ibon ang ating buhay, gaya na sinasabi sa talata? Ang pagsapong ito ay naglalayon na ituro sa ating lahat ng mga kapatiran ang balansing paraan ng pagdadala at ang balansing pag-unawa sa mga talatang hindi naglalayon na magdulot ng kalituhan. Hindi po natin pinipintasan. Maaaring sabihin po ng iba, ba't yung puno ninyo pinipintasan ng Biblia? Ang sabi, nakalilito raw ang Biblia. Hindi po ganun. Gayon pa man kung ganun ang maging pag-iisip nila, bahala sila. Sapagkat dati na naman silang tanga. Ano po? Ang layunin po natin ay ihatid sa tamang pag-unawa ang sino man sa atin na hindi kung may nabasa ka sa Biblia na isang talata ay sasabihin mong yun na yun. Marami pa pong magkaka-coordinates ng mga talata. Para maunawaan po natin ng isang diwa, kailangan po nating humanap pa ng iba pang mga kapaliwanagan mula pa rin sa talata pa rin ng Biblia. So sabi po dito, love yourself and others. Hindi ubrang puro pagmamahalan lang. Hindi maaaring bumuo ka ng pamilya ng puro pagmamahalan lang. Kailangan ay para kang langgam na masipag. Hindi parang ibon na laging palaasa. Mahirap po yun. Ngayon, sa susunod na talata, ito ang pinakamalungkot sa buhay. Yung gutom na ang iyong espiritu, gutom pa rin yung laman. Kasi ang ating pong topic ay nahati sa dalawa. Merong masipag, pero tamad sa Diyos. And that is Paul. Meron namang masipag sa Diyos, at wala namang makinarya sa buhay. And that is also Paul. Tandaan po natin, ang main event ng ating diwa ng pinag-uusapan, pag hindi na balanse, parehas mali. Mahilig ka sa kabuhayan, pero wala kang Diyos, mali. Mahilig ka sa Diyos, puro Diyos ka buong linggo, nananalangin ka at umiiyak at pakiramdamin, banal na banal ka, ngunit pinababayaan mo ang iyong sarili at ang iyong kapwa, that is also considered mali. Hindi po ba nyo napapansin yung mga kumakandidato kapag pag-eleksyon ng presidente? Yung mga dala-dala ang kanyang mabubuting layunin at diwa, at sinasabi, ako ang kailangan iboto nyo. Kapag ako magliligtas sa Pilipinas, dala-dala po Biblia. Pero ano ang nangyari? Anong turing sa kanila? Nuisance candidate. Bakit? Sapagkat nagpunta sa Comelec, na amoy libag at nasira na ulo, kababasa ng Biblia. Hindi po kung ang tao ay dala-dala yung Biblia matinuna. Marami pong naluluko, maraming nasisiraan ng bait, kababasa ng Biblia. Kaya hindi ko ang tao ay magtitira sa kapilya, isang linggo kang nakatira at panalangin ka ng panalangin ay magiging matinuna buhay mo. Delikado pong lahat ng sumusobra. Kaya ang ating paksa, balansihin po natin ang lahat. May balansi tayong pagmamahal sa Diyos. At gayon din naman sa kabilang dako, may balanse tayong pagbibigay halaga sa ating material na buhay. Ito po ang isang inspirasyon, Ecclesiastes sa stress. Kung ang isang tao ay magkaanak ng 100, and that is accomplishment. Nung araw po, kapag ang anak mo 100, tinatawag kang isang bansa. Napakatatag mo. Isang magandang kayamanan yung maraming anak noong unang panahon. Sabagat hindi uso nun ng college. Ang uso nun ay paramihan ng pastol ng baka na iyong aalagaan. Kung 20 ang anak mong lalaki, 20 pastol ang mag-aalaga ng baka, and it would mean a very big something. Napakainam pag marami kang anak noong panahon po na yon. Kung ang isang tao ay magkaanak ng 100 at mabuhay ng maraming taon, another aspirations ng tao ay mabuhay na mahaba. Eto, given na po. Binigyan ka ng maraming anak, binigyan ka pa ng mahabang buhay. Ibig sabihin, nasa iyo na lahat. Ano po? Na ano pat ang mga kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti. And we are talking about balancing. Nasa iyo ang lahat, marami kang anak, marami kang accomplishment, marami kang kayamanan, ngunit ang kaluluwa mo ay gutom. Ano nangyari? Bukod dito ay wala siyang pampalibing. And this is another side story.
Napakamalas nun. Namatay ka na walang ang kaluluwa mo'y gutom at namatay kang wala kang pampalibing. Aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa sa kanya. Daig ka pa raw nung nakuna na bata ay nakalagay sa bote. Mas maganda pa yung sitwasyon ng batang nakuna na nakalagay sa bote kaysa sa buhay mong tumanda ka nang sa araw ng kamatayan ay wala kang pampalibing. What does it mean? Yung pong garapon na pinupuno natin kapag may lamay at may mga burol na tinatawag sa wikang Pilipino, ang nagpupuno po dyan ay pakikipagkapwa-tao. Kung nung nabubuhay kayo, wala ka malang kaibigan, walang tataginting na 20 pesos na baria, doon sa garapon na inilaan para sa iyong pampalibing. The more na ikaw ay masama ugali, may walang dumadalaw na mga kaibigan at kapitbahay, yan ang ibig sabihin na nung panahon ikaw ay buhay, wala kang ginawang pagmamahal sa kapwa. Kaya isang buwan na ay nakaburol ka pa. Yan ang ibig sabihin ng talatang yan na namatay kang walang pampalibing. Sapagkat wala kang kaibigang dinevelop sa buhay mo, wala kang kapitbahay. Sapagkat nung panahon nabubuhay ka, akala mo lahat ay kalaban, ang tinuturing mo lang kapwa ay ang kapatid sa IDBCJ lang, mali po yun. Sino man sa ating pamayanan ay mahalin mo, sa iyo magbuhat ang pagrespeto at pagmamahal. Hindi po tayo tinuturo ang magsarili sa mundong ito na ang lahat ng hindi kapatid ay puro diablo lahat at ang kapatid lang natin ang pinakamabuti. Mali po yun. Ang turo po sa atin, mahalin natin ang ating mga kapwa, ano man ang kanilang relihiyon. Para naman pag namatay tayo, isang oras pa lang, puno na yung bote ng sukang malaki. Nakakita na po ba kayo nung araw yung bote ng suka ay ganun kalaki? Pag marami kang kaibigan, isang oras lang puno yun. Na pampalibing sa'yo. Hindi naman tayo pwede po ngayong i-cremate kasi mas mura po yung cremation, only 16,000. Diyan po sa may, ang alam ko sa may Kawayan, pahihiramin ka lang ng punerarya ng kabaong. And then pag isinyut na yung katawan mo sa cremation, isosoli mo yung kabaong. It will only cost 16,000. Kung sino pa yung mayayaman, siya pa yung nakaka-avail. Pagka-abo na, tinatapon yung kalahati sa dagat, at yung kalahating abo nilalagay sa garapon. Ang halaga ng garapon, 457 pesos sa Lazada. Hindi po natin pwedeng i-promote yung cremation sapagkat pinagbabawal po sa atin na sunugin ang ating buto sapagkat yung ating pong buto ay bibigyan ng sakdal na laman. Kamukha ng ginawa po sa mga buto ng mga hari, buto ng mga unang tao naglingkod sa Diyos. Kaya we have no choice. Ang ating tanging magagawa ay mag-ipon ng kaibigan, mag-ipon ng mahal sa buhay, para kung hindi man natin abutin na tayo naging mayaman o naging sapat-sapat lamang nung tayo nabubuhay, marami ka namang kapwa na magpapalibing sa'yo. Yan po ang diwa ng talatang ito. Pag hindi mo yan nagawa, no, wala kang pampalibing. Ano pa ba ang components ng libing? Malakas ang loob ng tao. Wala nga akong kaibigan, marami naman akong ipon. Okay, yes. But what is the component of tinatawag na funeral service? Pera lang ba yon? Ang tinatawag na pampalibing ay merong nakikipaglibing sa'yo. Hindi lamang yung pambayad sa punerarya, kundi yung tinatawag na paglilibing, meron dapat maglilibing sa'yo. May kasukasunod na lumalakad na mga kapwa-tao mong inibig mo nung ikay nabubuhay. Hindi sapat yung savings dyan. Naiisipin natin, ang tinutukoy lang dyan, Brother Will, pera. Pero wala man akong kaibigan, wala man akong kapwa, meron naman akong savings. 85,000 sa punerarya. Plus 35,000 pag may kabayo at karatela. Kaya sabi ko sa aking anak na si Brad Brian, ako'y nakasisiguro pag ako'y inilibing, may kabayo pat kartela. Opo, eka. Tanggalin mo na lang kako yung kabayo at kartela. Ibili mo na lang kako ako ng bearing nung sasakyan para mabuon at lumalagotok yung ilalim. May sige, eka. Pero mga ko kay eka, daddy, na wala ka ng kabayo. O kako, wala na. Kasi dagdag lang yun eh. Diba ba?
Ang mahalaga sa araw ng paglilibing, merong maglilibing. Yan ang components ng paglilibing. Wala siyang pangpalibing. Ano po ba yung pangpalibing? Pag imililibing ka, kumpleto sa picture. May punerarya, may pagmamahal na nakikita sa larawan. Bakit ang naglibing sa iyo, asawa mo lang at anak? Ano ibig sabihin yan? Wala kang pakikipagkapwa tao. Yun ang ibig sabihin. Kung ganyan ang maganap sa iyo, mas maigi pa daw na ikaw ay naagas. Okay, tapusin natin itong mahabang istorya. Bilang pagtatapos, anong katunayang hindi tayo makakaiwas sa ating kapaligiran na tila bagang isipin mo'y lahat ng tao sa labas ay masama at ang mabuti lang ay ang iyong pamilya at ang kapatid sa iglesia. Itinuro po yan ni Apostol Pablo na hindi tayo makakaalis sa mundong ito. Kailangan nating makipagkapwa-tao, kailangan nating balansehin ang ating buhay. Pinakamabisang susi ng pagbabalanse, umibig ka sa Diyos at umibig ka sa kapwa. Huling talata natin pag-uusap, 1 Corintios 5:9 hanggang 11. Sabi ni Apostol Pablo, sinusulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. O din nung marinig ng mga kapatid, umiwas sa mga tao. Hindi nakikipaghalubilo sa mga tao sa labas sapagkat baka mamaya meron dong mapakiapid, makabiolate siya sa rules. Sabi ni Pablo, umiwas kayo sa mga mapakiapid. And therefore, yung taong matino, mula nun, hindi na lumabas ng bahay. Dahil baka mamaya, yung makaangkas mo sa jeep, mapakiapid pala, then may violation. Hindi siya nagpupunta sa palengke. Sapagkat baka mamaya yung tinderan ng karne ay mapakiapid, then siya nagkaroon ng violation. Ang ginawa niya, doon na lang siya nagtira sa kanyang kubo. Let us continue. Sabi ni Pablo, tunay nga, hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutang ito. Hindi pala ibig sabihin lumayo ka, ay lalayo ka sa kapwa. Mali pala yun. Ano ibig sabihin? O sa mga masasakim at mga manlulupig o sa mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Hindi raw yan ang tinutukoy ni Pablo. So we are still allowed to mingle with the different kinds of people in our environment, in our community. Hindi mo naman alam na yung palang magtitinda ng isda, mangangalo niya pala. Anong pakialam mo doon? Hindi bumili ka. Hindi tayo binabawalang makipagkaibigan o makipagkapwa kahit sinong tao. Pero ano ibig sabihin? Apostol Pablo, nang sinabi mong umiwas sa mapakiapid, ito sagot. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutan ito, o sa masasakim, o sa mga manlulupig, o sa mga mananamba sa Diyos-Diyusan, sapagkat kung gayo'y kinakailangang magsialis kayo sa sanglibutan. Ano ibig sabihin? Arkilahin may Pluto kung gusto mong matino ang buhay. You cannot directly get away from this kind of mess. Yung kalituhan at kaguluhang nagaganap sa mundo, hindi mo yan kayang takasan. Kailangan mo pa rin sumakay ng baliwag transit, kahit ba ang mga kaangkas may puron mga mananamba sa Diyos-Diyusan, kailangan mo sumakay doon sapagkat meron kang mabuting layunin. Ang sabi ni Pablo, kung gusto mo totally free from any kind of evil, umalis ka sa sanlibutan, umarkila ka ng isang planeta sa Mercury. Para minuto lang lusaw ka na. Yung ba Mercury, Venus, Earth. Hanapin mo yung pinakamalapit sa araw para saglit lang lusaw na katawan mo. Para wala nang mess. No evils at all. Yan po ibig sabihin. Kaya tayong mga magulang, yung pagbabalanse, minsan hindi natin hinahayaan mga anak natin, sasama ka na naman dyan sa mga makasanlibutan na yan, nagpa-party, ni ganito ganyan. Kaya sumasagot yung mga bata, sapagkat gusto rin nila magpaliwanag na baka mamaya may pinagbabawalan ninyo ang ating mga anak na may kaibigan na saksi ni Jehovah or ganito ganyan. Palibhasa ang inyong mga kabarkada, yung mga iba-ibang relihiyon, kaya ang utak ninyo nabubulok. Hindi po naman ganon. Sabi ni Pablo, it is just okay to mingle with any other races or kung ano man ang uri ng kalagayan. Huwag ka lang sasama sa talagang alam na alam mo nang masama ginagawa, sasama ka pa. Yan po yung aral doon. 11.
Datapot sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kapatid pala yung pinapaiwasan. Kasamahan natin sa IDBCJ na nabautismohan at tumanggap na ng aral at sinasabing nananampalataya, ngunit kalokohan pa rin ang pinaggagawa. Iyon ang layuan mo, kapatid. Ang huwad na kapatid. Mas mainam pang sumama ka sa ibang relihiyon na matino buhay kahit hindi matino ang relihiyon, kaysa sa kapatid mong matino nga buhay, hindi naman matino sa paglilingkod. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ang iwasan mo'y ang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Iglesia na'y nag-aantanda pa din. Iglesia na ay naniniwala pa rin sa mga agimat, sa mga ano tawag doon, yung mga huwag kang babaraan niya sa pintot, baka hindi mapanganak yung buntis. Yung mga pamahiin. Mga kapatid na mananamba pa rin sa Diyos-Diyusan, mga kapatid na nabautismohan ay mapagtungayaw pa rin, mga kapatid na manglalasing o manlulupig. Ba't ka binilisan sa maglalasing? Hindi ko po bibilisan, hihinto ako. Ang bawal po ay maglasing. Tandaan po natin yan mabuti. Because we cannot get away from that. Especially tayong mga lalaki. Tandaan po natin mabuti. Okay lang, makimingle, that is part of life. Nainom ka. Hindi po bawal uminom. Ang bawal ay maglasing. Sino po ba tinatawag na lasing? Yung umiihi sa salawal. Yung nakabanakal sa damit yung suka. Yung nagmumura. Yung ginagawang CR, yung aparador. Yung umuuwi ng hatid-akay-akay ng 3 kaibigan. Huwag po ninyong trabahuhin yan. Kung ikay iinom, see to it na hindi ka hinahatid, hindi ka naiihi sa salawal, hindi ka nagtutungayaw. At iwasan po natin yung kailan nagiinuman sa mag-aaral ng Apostol Pablo. Ayon ka sa tinuto, sa Korinto, ganito. Tigilan po natin yung kung kailan nagiinuman sa mag-aaralan. Wala pong walang maidudulot na mabuti yan. So, ayan po nagpakalalaki po tayo, hindi natin iniwasan. Ba't ang bilis doon sa maglalasing? Hindi ko po binilisan, huminto pa ako. Bawal ang maglasing. O manlulupig, sa gayon huwag man lamang kayong makisalo. Hanggang dito po ang ating napag-aralan, mga kapatid. Maligayang araw pong muli ng pananambahan sa ating lahat. Hello po sa inyo lahat. God bless you all. Tayo po ay magsitindig muli at manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mapayapang araw na iyong ipinagkaloob sa amin, amin namang kinasangkapan upang maisakatuparan po namin ang aming mahalagang tungkulin. Ang pag-aaral ng iyong mga mahalagang tagubilin, gayon din naman ang aming muling pagpapakita sa iyo sa araw na ito upang mulit-muling iparamdam at patunayan sa iyo, Panginoon, na kailan pa man ay hindi kami nakalilimot sa aming napakahalagang tungkulin. Ngayon ay magsisimula kaming mabuhay muli, Panginoon, dito sa panibagong mga araw na darating. May karapatan kaming lumakad at kumilos at mag-isip ng maraming mabubuting bagay, sapagkat sa araw na ito kami humingi ng pahintulot sa iyong banal na paningin, na kami iyong muling bendisyonan, alalayan sa lahat ng aming mga mabubuting layunin sa buhay. Unang-una sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan ngayon, kami po iyusan ng alakbayan at aming dala-dala ang mga inspirasyon ng mga aralin na ibahagi ng aming pag-aaral sa kalagitnaan ng aming pagsasama-sama. Muli kaming mamamaalam sa isa't isa. Taglay namin ang pag-asa, Panginoon, na muling lilipas ang 1 linggong araw na puspos ng iyong mga pag-aalaga. At kami po sana ay makaasa na sa susunod na linggo na ngayong pagtitipon, magkita-kita kaming muli ng mga magkakapatid. Taglay pa rin ang buhay at lakas na aming inihihingi ng pahintulot sa iyong mapagpalang kamay. Bagaman sa mga normalidad na nagaganap sa buhay ng tao, inaasahan pa rin namin ng maaaring maganap sa aming buhay. Subalit hindi po kami nahihiya na idalangin sa iyo, na sana'y ingatan mo po kami, Panginoon, at naway maging malayo kami sa lahat ng mga uri ng pinagmumula ng mga kalungkutan
at mga bigat na mga pagdadala ng damdamin. Sa loob ng darating na mga panahon ay gawin mo po sanang masigla at kaaya-aya, panatag para sa aming lahat upang sa amin pong mga kalagayan ay amin pong madama ang maginawa at balansing pamumuhay na siyang itinuturo po ng iyong mga tagapangaral sa gitna ng iyong dakilang bayan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naway pagpalain mo, ingatan, Panginoon, at dinggin ang lakip na pasasalamat ng mga alipin mong nagpapasalamat sa iyo ngayon, bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Pagpalain mo nawa, Panginoon, palagi ang mga kapatirang, palagi ang sumapit ang mga taon ng pag-aalaala sa kanilang mga kaarawan at mga araw ng mga anibersaryo. Patuloy na pagsapit ng mga kagandahang loob mo sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang po sa mga naglalakip ng pasalamat, kundi sa amin pong lahat, mula sa maliliit na bata hanggang sa mga dako ng mga matatandang kapatid at sa mga dako ng mga sambahayan ng mga mangangaral na siyang nangangasiwa po sa aming lahat. Yakapin mo po kami, Panginoon, ng kabuuan ng iyong pagmamahal at ng iyong mga paggabay. Ang iyong munting bayang, Panginoon, na palagi ang umaasa sa iyong dakilang kapangyarihan. Puspusin mo po sana kami ng pag-ibig at ng mga pagpapala. Pagpalain mo at bendisyonan ng mga kapatid na nagpasalamat. Sampu na kanilang mga kasambahay, sangkalahatan po sa amin. At ito naman po, mulit-muli, aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Mangyari pong sa kanilang mga dako ay tumayo po yung mga naglakip ng pasasalamat at tumanggap po kayo ng basbas ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng kinakasangkapang mga ngaral. Tanggapin po ninyo, mga kapatid, ang basbas ng pagpapala, maging sa mga hindi po naglakip, tayo pong lahat. Bago tayo umuwi, tanggapin natin ang basbas ng pagpapala na ating pong isa sa katuparan sa ating lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mari na po kayo magsiupo. Umawit tayo, mga kapatid, ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at na pipisan ay iyong piling. Sana ay marapatin. Banal na handog ang tanging alay na iyong lingkod ay bendisyonan na kaya ng kaloob. Ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkol
ang lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo ng kanyang ministeryo. Muli po tayo magsitayo, mga kapatid. Tayo manalangin muli. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, narito po amang banalang, isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya, ang salaping handog na ngayon po isama-samang itinataguyod ng iyong mga anak, na bagaman aming nababatid, na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito, ito'y aming pa rin inihahandog sa iyo, Panginoon, at buong pusong pinapangarap ng iyong munting bayan, na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makasasapit sa iyong dakong kaitaasan, upang ito nawa ay magsilbing karagdagang kabanalan, kaluguran ng iyong banal na kalagayan. Ipusan ang basbasan at pahintulutan na ang halaga ng salaping ito ay patuloy na magamit bilang mabuting kasangkapan ng iyong iglesia sa pagtataguyod ng mga proyekto nito gaya ng mga pagawain at mga pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman, gayon din sa mga pagtulong sa mga kapatid na nauulila. At ang ilang bahagi ng salaping ito ay magamit po sana ng iyong mga mangangaral sa patuloy na paglalayon na maihatid ang iyong mga salita sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng iyong mga aliping tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng mga panambahan. Ang ilang bahagi pa rin ng salaping ito ay magamit ng pangasiwaan sa pagtataguyod ng mga layunin na makatawag pansin pa kami ng ilan pa naming mga kababayan at mga kaibigan na maaaring datnan ng iyong dakilang katotohanan at maging dahilan ito upang sila'y makasama namin sa loob ng iyong bayan upang kumilala at manampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping ito ay ganap po naming inihahandog at ipinagkakatiwala sa iyong iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doxologia. Sa bisa ng karapatang minsan pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang sama sa mga langit at nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat mga kapatid. God bless you all. Be safe always.
samot-saring kaganapan ang nagaganap sa mundo, na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo.